Hi. Gaya ng nasabi ko na nakaraan, gagawa ako ng content. Siguro nagtataka kayo. Um, all of a sudden, biglaan, gagawa ako ng vlog. Ginagawa ko to hindi para sumikat or kung ano pa man. Pero ginagawa ko to kasi gusto kong mamahagi ng saya, aral, lungkot. Wag na lang lungkot, saya na lang. Gusto kong sa aking maliit na pamamaraan makatulong, maka-uplift, maaring makatouch ng buhay ng iba. Honestly, ang dami-dami ko ng mga pinagdaanan. And after the pandemic, maraming bagay ang naituro nito sa akin. Paano ba tayo haharap sa kinabukasan? Hindi ako perfect. I'm not saying I'm a perfect person. I am not. Ang dami kong naging flaws, marami ako naging mga pagkakamali. Pero ang importante doon, natuto. Maraming mga bagay na natuto ako in kumbaga hindi sa madaling paraan. Marami akong pinagdaanan na nagdala sa akin ng lungkot, maaring maraming pagkakamali. Pero sabi nga nila, nobody's perfect, diba? Ang importante yun, natuto tayong bumangon. Dumating ako sa punto ng buhay ko na, ano ba yan? I was the terror. Or, minsan yung mga tao nararamdaman mo, yung iniwasan ka, tapos, kakausapin kanila kasi wala silang choice, kasi kailangan kanilang kausapin, pero sa totoo lang, ayaw kanilang kausapin kasi natatakot sila sa'yo. At yun ang inalis ko sa aking sarili. Naaminin ko, maaaring naging mayabang ako. That's the right word. Naging, I was so proud of myself. Way back. Akala ko ang mga bagay hindi natatapos. Akala ko palaging we are in power because of what we can do. Hindi pala ganun eh. Hindi pala yun ang esensya ng buhay. Hindi pala ganun yun. Nagkaroon ako ng realization nung way back. Nagkasakit ako. Honestly, this is my second life eh. My second life made me realize a lot of things. Na hindi tayo mabubuhay ng tayo lang. Ng magyayabang lang tayo na magyayabang. Nakakala natin walang katapusan ng mga bagay, pero darating ang panahon, marirealize natin ang mga maling nagawa natin, and hindi ako nahihiyang sabihin yon at ibahagi sa lahat. Probably marami dito nagsasabi, oh, hindi naman kami interesado sa kwento mo tungkol sa'yo. Pero sa totoo lang, yun yung isa sa mga bagay na gusto kong i-share sa mga tao, lalo na sa panahon na to. I committed a lot of mistakes way back. Maraming pagkakamali.
mahirap bawiin yung mga salitang nasabi na natin sa maraming tao na nakasakit, na maaaring dala-dala nila hanggang ngayon. Kaya nga dumating ako sa punto ng buhay ko na ako mismo, humingi ako ng tawad sa kanila. Hindi man sila maniwala, but sincerely, I am very sorry for the people that I've hurt. What's the lesson for that? Ano ba yung dapat nating matutunan sa mga pagkakataon na yan? Sa mga pagkakataon na nakalimutan natin o tumalikod tayo at nagpakain tayo sa sistema, nakakala natin tayo na ang pinakamalakas, pinakamagaling, pinaka-powerful because of what we know, because of what we can do, because of our position. Pero sa totoo lang, hindi pala ganun yan. Ang buhay, hindi pala yun yung esensya ng buhay. Ang esensya ng buhay is kailangan ang sinusearch natin is yung totoong tayo. Hindi tayo nabubuhay dito para lang sa sarili natin. Instead, nabubuhay tayo kasi kailangan maging at makatulong tayo sa ibang tao. Mahirap, 'di ba? Lahat tayo may mission dito sa mundo. Ilagay tayo dito kasi meron tayong purpose in life. We need to influence people in a good way. Yun lang naman yung esensya ng buhay, at spread love, spread happiness, 'di ba? Kaya minsan hindi naman natin kailangan magdrama para pakinggan tayo ng mga tao. Just small talk para mabahagi natin sa mga tao na ganun pala yun. Oo, totoo. Totoo yung mga sinasabi ng matatanda na nakakalimutan na natin. Nagdaan talaga sila sa panahon na hindi pa natin nadadaanan. Pag dumaan na tayo dun sa panahon na parang tawag doon pruning age, na edad na marirealize natin na tama yung mga sinasabi nila, tama yung mga bili nila. Pinabahagi ko to kasi sa mga taong nawawalan ng pag-asa minsan, sa mga taong nalulungkot, sa mga taong naghahanap ng inspirasyon, maaaring kahit papaano makakatulong ito.